Naitala sa Dagupan City sa Pangasinan ang pinakamataas na heat index ngayong araw na sumampa sa 51 degrees Celsius. Sa gitna ng nakapapasong init na itinuring ng global boiling ng United Nations, nanawagan po ang isang grupo na magdeklara ng National Climate Emergency. Nakatutok si Maki Pulido. Painit ng painit ang nararanasan nating temperatura tuwing sumasapit ang El Nino dahil sumasabay na raw ito sa lalo pang pag-init ng mundo dulot ng global warming. Nitong Abril pa lang nahigitan na ang mga maximum daytime temperature ng mga nakaraang strong El Nino events na narecord sa 7 weather station ng Pag-asa. Halimbawa, 38.8 degrees sa Naiya, Pasay noong Sabado, April 27, higit na sa 37.8 degrees noong April 23, 1948. Sa Kasiguran, Aurora, 38.1 degrees noong April 24, 2024, higit na sa 36.8 degrees noong April 30, 1988. Nahigitan na rin ang pinakamainit na naitalang temperatura sa Metro Manila sa buwan ng Abril. 38.8 degrees sa Naiya, Pasay noong Sabado, April 27, higit na sa 38 degrees na pinakamainit na temperaturang naitala sa Port Area, Manila noong April 13, 1915. Kaya sabi ng Pag-asa, kung hindi nakapaghanda, maituturing na worst El Nino ang nararamdaman ngayon. Inaasahan iinit pa nitong buwan ng Mayo. Kasi kung historically nakikita natin yung mga maiinit na temperatura na iitala during strong El Nino episode and then na-breach pa or nasusurpass pa yung mga temperatura during that strong El Nino episode. So meaning medyo pataas ng pataas talaga yung ating temperatura. So ito na rin yung contribution dun sa global warming. Indikasyon daw ito ayon sa isang environmental group na bumibilis ang pag-init ng mundo. Global boiling na nga kung tawagin ito ng United Nations. Hindi lang delikado sa kalusugan kundi sa iinuming tubig at kakainin ng tao. Kami nananawagan na magdeklara ng National Climate Emergency. Importante din doon na may corresponding na pondo at allocation. Kasi hindi uubra dito yung ayuda lang. Sa ngayon, 7 probinsya at higit 100 munisipyo at syudad na ang nagdeklara ng state of calamity. Mahigit 4 na bilyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura. May mga lugar na rin nagkukulang na sa tubig tulad sa Zamboanga City. Magkakaroon lang daw ng sapat na tubig ulan sa Agosto. So, May, June, July, hindi pa po sapat yung pag-ulan. That is why our drought condition is extended. May epekto yan di lang sa agrikultura kundi pati sa supply ng tubig at kuryente. Sabi ng DENR, para maiwasan ang water service interruption, pagbabawalan na ng DENR ang maaksayang paggamit ng tubig tulad ng pagdilig at paglinis ng kotse gamit ang hose. Practice ito dahil base sa projections ng Pag-asa, at least 2 months of drought conditions pa yung ating kailangan malagpasan, no? Itong May at June. Kaya kahit sapat pa yung ating tubig, magpa-practice na tayo ng conservation. Habang tumitindi ang init, may DIY tips ang Department of Health. Ang mga extra na spray bottle, lagyan ng tubig at ispray sa mukha at batok para makapagpalamig. Sa halip namang bumili ng sports drink, lagyan ng isang kurot ng asin ng isang baso ng tubig. Maglagay rin daw ng basang bimpo sa ulo o kilikili. Pero hindi raw niya inirerekomenda ang madalas na pagligo sa isang araw. Kasi pag nirecommend ko mag-shower ka 3 times a day during the heat, maubos naman yung tubig para sa tubigan. Drought na nga. Pagkatapos, mawalan tayong pagkain. So, ang payo ko talaga is also conserve water. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.